Nitong post ni Banat Bay, isa sa mga sikat na DDS vloggers na nagmamahal sa mga Duterte. Tungkol ito sa planong pagbenta ng bahay ni PRRD sa Davao. No? Sabi niya, nalulungkot ako. Tayo lahat na nagmamahal sa mga Duterte nalulungkot din. Diba? Sabi niya, bakit ibinenta ang bahay ni PRRD? Sorry ba ito? Nabenta na ba o ibebenta pa? Hindi lang yan basta bahay. Simbolo yan ng kabayanihan ni Tatay D. Yes, agree ako dito. Kabayanihan talaga ito, ang bahay na ito. 6 na taon siyang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Kung gusto niya, kaya niyang mangurakot ng bilyon-bilyon tulad ng mga leader natin ngayon. Pero ano ang ginawa niya? Umuwi siyang tahimik, walang yaman, walang kapalit, kundi dangal. Agree ba kayo? Yes. Agree ako dito. Kaya nakakalungkot ang presidente na nagsilbi ng tapat sa kababayan niyang Pilipino. Siya na ngayon ang naghihirap. At ngayon, kinulong siya ng mga gahaman sa kapangyarihan. Pati ang munting tahanan na tanging alaala ng kanyang paglilingkod, nawala pa. Bakit? Sana naman may makatarungan at makabuluhang dahilan kung bakit kailangang ibenta ang bahay ng isang tunay na bayani. Kung wala, nakakahiya, nakakaiyak, nakakagalit. So, nakakalungkot nga. Halos hindi ako makapaniwala na kung naibenta na ba. I hope hindi pa naibenta. Kasi kahapon nagpost si Lance Duterte na tinanggal, nawala na yung for sale house and lot for sale sign. Nawala. So sabi ni Lance Duterte, ang apo ni Tatay Digong, either nabenta na or nagbago ang isip ni Ma'am Hanilet Abansenya. So yung mga nagtatanong, bakit ibebenta? Nagpahayag lang si Ma'am Abansenya, may post na masakit daw sa kalooban niya yung alaala. Every time na pumapasok siya sa bahay na yon, nasasaktan lang siya dahil naaalala niya yung pinagsamahan nila ni Tatay Digong. So, ako, naiintindihan ko. Kaya wala akong say, karapatan nila yun. But maraming nagtatanong, alam ba ni Tatay Digong na ibebenta na o ibinenta na ang kanyang bahay? Hindi ko yan masagot. But ang tanong is, ano naman ang masasabi ng kanyang mga anak? Nabasa ko dito sa mga comments, meron daw vlogger, I think si Boss Dada, ang nagsasabi na hindi daw pumayag si Mayor Baste at si Mayor Baste ang nagpatanggal sa for sale sign. I don't know how true. Sana totoo na pasensya na kayo tong may magulong aso. Sana totoo na humadlang si Mayor Baste. Paki-comment naman ko no kung totoo ba. Kasi sa ngayon, wala pang kasiguruhan kung nabenta na o wala pa. Basta natanggal lang yung house and lot for sale sign. Umaasa ako na hindi sana nabenta. Kaya lang kung nabenta man, ay wala na tayong magagawa, kundi
igalang ang desisyon ng pamilya, meaning family, si Ma'am Hanilet at saka si PRRD, kasi lang na si BP Sara nagbigay siya ng pahayag na nagsuggest siya, parinig ko lang sa inyo after May 12 election, mayroong pahayag si BP Sara na sinasabi niya na kinausap niya si Ma'am Hanilet na i-open sa publiko para makita ng taong bayan kung paano nabuhay si PRRD, which yun nga ang nangyari, na open sa public. Kaya ang daming naging tourist spot yung bahay na yon, at maraming nalungkot. Yan, nasa na yun? Nahanap ko yung yung pahayag ni BP Sara. Basta sinasabi niya na bakit hindi ko na makita ito, yun. Ako kay Hanilet, kasi bahay nila yan, sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao, para nakikita nila kung saan ba kumain, si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. Dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Ako kay Hanilet, yun. Kasi bahay nila yan. Kinausap niya si Ma'am Hanilet. Ibig sabihin, ang magdi-decide si Ma'am Hanilet at saka si PRRD. So, ang mga anak, pwede kausapin. Kaya, sana totoo yung sinabi ng isang vlogger na hindi daw natuloy dahil hindi pumayag si Mayor Baste. Pagdasal natin na hindi na talaga maibebenta ang bahay. Bahay ng kabayanihan ni PRRD. Ang bahay na yan na kailangan makita ng susunod na henerasyon. Sa mga hindi pa nakakita, biyahe na kayo sa Davao. Ako, nakita ko na. Kasama ko ang aking wife at ang aming unang apo. Romualdez, big blunder on Sara impeachment, June 30. So, sa araw na ito. Bakit malaking pagkakamali itong ginagawa ni Speaker Romualdez sa pagsusulong sa impeachment ni BP Sara? Yan ang ipapaliwanag ni Mr. Roberto Tiglao. Sabi niya, I don't know why President Marcos still has confidence in his cousin, House Speaker Martin Romualdez, to undertake the overarching project to take down Vice President Sara Duterte, the single obstacle to their ambition to remain in power beyond 2028. So, Romualdez's latest conspiracy to impeach the Vice President is his second plot in pursuit of this questionable goal. Okay? So, may nauna ng plano, hindi nag-succeed. Pangalawa na itong impeachment plot para ang Marcos, Araneta, Romualdez clan to stay in power beyond 2028. Okay, so isummarize ko na lang itong sinulat ni Mr. Tiglao. Ang una, sabi niya, yung pirma. Yung charter change ba na hindi nagmaterialize dahil umalma ang taong bayan. So, kung natuloy sana yon, baka Prime Minister na si Speaker Martin Romualdez. Dahil ang plano, noong May 12 na midterm election, magkakaroon na sana ng plebisito
tatanungin ng taong bayan kung papayag ba tayo na ma-amend ang constitution, ang form of government natin, mapalitan from presidential to parliamentary. Ganun ang plano. Kaya lang, umalma ang taong bayan, kaya wala. So, yung COMELEC, nagdesisyon na isang tabi na lang yung perma. So, plan number 1, plan A, fail. So, plan B, sabi ni Mr. Tiglao, impeachment naman. Kasi nga, ang balakid sa ambisyon ng Marcos, Araneta, Romualdez clan to stay in power beyond 2028, si BP Sara. Kasi siya ang front runner, siya ang pinakamalakas. Kailangan matanggal siya para maisakatuparan yung plano na magpresidente si Speaker Martin Romualdez sa 2028. Yun ang sinasabi ni Mr. Tiglao. So, sinamarize ni Mr. Tiglao itong nangyari sa impeachment. Okay. Ito, December 2. Complaint endorsed by Akbayan Citizens Action Party Representative Percival Sendanya. So ito, mga leftist ito. Anak bayan. Akbayan pala. December 4, complaint endorsed by Makabayan Coalition Mamamayan Representatives Castro, Brosas, Manuel. So, another leftist. So, dalawa na. December 2, December 4. Kanya-kanyang papapil ba? So, nauna ang Akbayan. Ayaw magpalupig ang Makabayan Bloc kasi kahit leftist sila, magkaiba sila ng nag-aaway din itong dalawa. So, yun, dalawa. December 19, another complaint endorsed by Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. and Representative Lex Culada of a party list organization. So, tatlo. So, ang rules ng Kamara, immediately sana, i-endorse na ng House Secretary General sa Office of the Speaker of the House, kaya lang hindi nangyari. Dahil daw, kinausap ng mga kongresista ang Secretary General na huwag muna. So, hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately i-endorse. Hanggang hinintay, February 5, biglang in-endorse ang 4th impeachment complaint. Na according to Mr. Tiglao, yung kanyang mga sources, binanggit niya na allegedly, later on, nagsalita si Congressman Toby Chanco na mayroong kapalit na pera para ma-release yung pondo, kaya pumirma ang mga kongresista. So, yun na. Apat. So, problema ngayon ay yung 1-year ban rule na violate. Kaya ngayon, nadidelay yung impeachment proceedings dahil sa ginawa nila. Bakit gano'n ang tagal? So, yun na yung debacle, yun na yung ano. So, anong mangyari sa impeachment ngayon? Medyo questionable. So, yun ang sinasabi ni Mr. Rigoberto Tiglao. Punta na tayo sa last, mahaba-haba itong article niya. So, sabi niya, ang papatay, ang executioner sa impeachment complaint ay ang Supreme Court mismo. Kasi ang mangyayari niyan, pag ang Senado na ang yung 20th Congress na, mga senator judges, bobotohan nila, i-dismiss, ultimately, iaakyat sa Supreme Court. So, ang Supreme Court magdi-decide kung tama ba yung ginawa ng mga senator judges. So, sinasabi ni Mr. Tiglao na mamamatay yung impeachment case dahil nga na-violate ng mga kongresista yung 1-year ban rule. So, yan, it's a big blunder itong pag-i-insist ni Speaker Martin Romualdez na i-impeach si BP Sara Duterte. Yan. So, anong masasabi nyo? Ako, binabantayan ko na
Although matagal pa ang bloodbath, July 28 pa magsisimula. Ang unang tatalakayin dyan yung legal issues. So, or jurisdiction issues, yun ang unang tatalakayin. At kung may mag-motion among the senator judges na i-dismiss, bobotohan na ngayon ng senator judges. At sabi ni Senator Escudero na most likely siya pa rin ang Senate President, simple majority, 13 votes, dismiss na yung kaso. So, ang House Prosecution Panel, according to the spokesman, tatakbo na sa Supreme Court. Hihingi na ng tulong at ang Supreme Court na ang magdi-decide kung tama ba yung ginawa ng senator judges.